Gayong inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 15, talata 1 hanggang 11, ay palaging itinatagdang babasahin na Ebanghelyo tuwing magdiriwang ang Iglesia Pilipina Independiente ng anibersaryo ng kanyang pagkatatag. Ito ay aral tungkol sa magandang relasyon ng Panginoong Hesus at kanyang mga alagad. Ito ay ang pagkakaisa. Ang ating simbahan ay nagdiriwang ng 120 taon na anibersaryo ng kanyang pagkakatatag na mayroong mahabang tema. Journeying with Christ, firmly rooted in history, established in the faith, and abounding in thanksgiving for bold witness and service. Paglalakbay na kasama ni Kristo na nakaugat sa kasaysayan, itinatag sa pananampalataya at sagana sa pasasalamat para sa mapangahas na pagpapatutuo at paglilingkod. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Hindi lalayo sa tema ito ating Ebanghelyo, ang pag-ibig, ang pagkakaisa na hinahanap natin ay nakaugat sa ating pag-ibig sa Panginoong Hesus na ating ipinadama sa ating kapwa. Ang pagmamahal natin sa Diyos, sa kapwa, sa mamamayan o bayan. Pro Deo et Patria. Ang malaking hamon sa atin na mga kasapi, kliro man o mga kaparian man at laiko, hamon ito sa IFI ay ang salitang pagkakaisa. Maraming kasapi ng IFI ay nananalangin na ang lahat ay magkaisa, lalo na sa panahon ng krisis, sa panahon ng may pangangailangan, sa panahon na mayroong tutulungan. Ang pagkakaisa ay kailangan upang mapalakas, mapapasigla, at maging matatag ang ating pananampalataya. Nanghihina tayo kung hindi tayo nagkakaisa. Ang malaking hamon sa atin na mga kasapi ay maaaring
damang-dama natin. Maraming kasapi ng IFI ay nananalangin na ang lahat ay magkaisa, lalo na sa ating mga gawain sa simbahan. Maganda naman ang hangaring ito, subalit dapat masagot din ang malaking tanong, kung ano nga ba ang ating pagkakaisahan. Kaya bilang alagad ng Diyos at pari ng IFI, patuloy tayong naglilinaw kung ano ang ating pinagkakaisahan. Ang problema lang, kahit sa ating pinagkaisahan, ay hindi tayo nagkakaisa. Sa taong ito, sa ating pagdiriwang ng ika-120 taong anibersaryo ng pagpapahayag ng IFI, hinahamon tayo ng tema na binabalangkas na journeying with Christ, firmly rooted in history, establishing the faith, and abounding in thanksgiving for bold witness and service. Paglalakbay kasama ni Kristo. Matatag na nakaugat sa kasaysayan, itinatag sa pananampalataya at sagana sa pasasalamat para sa mapangahas na pagsaksi at paglilingkod. Bilang mga kasapi ng IFI, tayo ay manlalakbay, o sa Ingles, pilgrims. At sa ating paglalakbay, kasama natin ang Panginoong Hesukristo. Kasama rin natin ang sambayanang Pilipino na ating pinaglilingkuran. Kasama natin sila sa ating paglalakbay. At ang tinutuntun natin ang daan. Tinutuntun natin ang daan tungo sa ganap na kalayaan ng ating bayan, na noon ay sinakop nang itatag ang Iglesia Pilipina Independiente. Ang ating bayan ay nasa ilalim ng pamamahala ng mga Amerikano. 1902, wala ng Kastila. Napatalsik na ang mga Kastila noong 1898. Ipihayag na ang kalayaan noong June 12, 1898. Kaya wala ng kapangyarihan ang mga Kastila. Bakit? Narito ang mga Amerikano. Bakit pumasok sila sa Pilipinas? Dahil noong 1898, ang Amerika ay nagdeklara ng giyera laban sa Espanya. At ang ating bayan, dahil naging kolonya ng mga Kastila, pinasok, target ng mga Amerikano pasukin ang Pilipinas, at sila'y nagtagumpay. Nagtagumpay sila, pero lumaban muna ang mga Pilipino. Ipinagtanggol muna ng mga Pilipino ang kalayaan na kanilang nakamit kahit maiksi lang na panahon. Pagkatapos ng ipahayag ang kalayaan sa Kawit, Cavite noong June 12, 1898, ang mga Pilipino ay nagkakatipon doon sa Malolos, Bulacan, upang balangkasin ang konstitusyon
ng isang republika. At nagawa nila yun. Nagsimula ng September 1898. Pagka Enero 23, 1899, ipinahayag nila ang Republika ng Pilipinas doon sa Malolos. Ngunit, ilang araw na lang, January 23, 10 araw, nagdeklara ng giyera ang Amerika laban sa mga Pilipino. At nagsimula yan dito sa Santa Mesa. Diyan sa boundary ng San Juan at Santa Mesa, diyan sa tulay ng San Juan, ang mga Amerikano noon, nung dumating dito sa Pilipinas, sinakop nila ang Ermita, Malati, Paco, Pandacan at Santa Mesa, habang ang mga Pilipinong sundalo ay nasa Mandaluyong, San Juan at Balintawak. Yung buong Quezon City ay Balintawak. Ngunit, isang pagkakataon na ang isang Pilipinong sundalo nagpatrolya sa tabi ng ilog ng San Juan sa kabila. Ngunit ang Amerikanong sundalo banda rito sa Santa Mesa. At hindi sila nagkaintindihan. Binaril ng isang Amerikano ang Pilipinong sundalo at doon nagsimula ang giyera ng Pilipino-Amerikano, February 4, 1899. Hindi nabigyan ng pagkakataon na lumago ang isang republika ng Pilipinas. Dahil sa giyerang iyon, hindi napaatras, napapunta ang mga leader ng mga Pilipino papuntang Pangasinan, papuntang Isabela, at si Aguinaldo ay nadakip noong February 1901 sa Palanan, Isabela. Habang si Padre Gregorio Aglipay na lumahok noong 1896 Revolution, nagbubunyi ng kalayaan noong 1898, kasama siya sa Malolos Congress, wala siyang magawa kung hindi babalik sa Ilocos, at dumating sa Ilocos noong December 1899. Nag-organisa ng isang batalyong pwersa panglaban sa mga Amerikano sa Ilocos. Isang batalyon na kanyang pinamumunuan sa pamagitan ng pagkikipaglaban guerrilla. Matapang na pinamumunuan sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng malakas na mga armas ng mga Amerikano. Mayroong mga tagumpay sila Padre Gregorio Aglipay, ngunit noong nahuli si Emilio Aguinaldo noong February 1901, nagpasya siya na sumuko kasama ang kanyang mga kasamahan. Para sa kanya, wala nang saysay ang paglaban. Ang kanyang ipinaglalaban na presidente ay nadakip na. Kaya April 1901, sumuko siya sa mga Amerikano sa Lawag, Ilocos Norte, na may pagbubunyi. At ang pagbubunyi na yon ay larawan ng tagumpay ng mga Amerikano. Ganun po ang nangyari kay Gregorio Aglipay. Ngunit, hindi natatapos ang pakikibaka ni na Gregorio Aglipay at mga kasamahan.
sa kanilang pagsuko sa mga Amerikano noong 1901. Ang paglalakbay ng mga revolusyonaryo o mga armadong guerrilla laban sa Amerikano ay hindi nagtapos sa kanilang pagsuko. Sa tulong ng Union Obrera Demokratika na naitayo noong Pebrero 2, 1902 sa pamumuno ni Isabelo o Don Belong de los Reyes Sr., Hermenegildo Cruz, Dr. Dominador Gomez, sila ay nagpapahayag ng kalayaan at nagpapahayag ng karapatan para sa mga manggagawa. At pagkatapos ng isang matagumpay na welgang bayan sa kamay nila noong Agosto 2, 1902, ipinahayag ni Isabelo de los Reyes ang pagkakatatag ng Iglesia Pilipina Independiente noong Agosto 3, 1902. Ang dahilan kung bakit Agosto 3, dahil nagtagumpay ang mga manggagawa sa kanilang welga at ang kasunod noon kung may tagumpay, mayroong panunupil na mangyayari. Bago pa man mahuli si Isabelo de los Reyes noong Agosto 16, August 16, 1902, na ipahayag muna ang pagkakatatag ng Iglesia Pilipina Independiente. Si Padre Gregorio Aglipay ay nagdadalawang isip pa na tanggapin niya ang pagiging Obispo Maximo ng Iglesia Pilipina Independiente mula Agosto hanggang Setyembre. Ngunit mula Oktubre nang nilagdaan ang unang konstitusyon ng Iglesia Pilipina Independiente, October 1, 1902, ang mga Pilipino, ang mga pari at mga laiko ay nagpasyang maglalakbay at makikibaka. Dala-dala ang layunin na palayain ang Pilipinas mula sa kamay ng mga Amerikano. At noong 1942, nagpatuloy ang kanilang pakikibaka pagpasok ng mga Hapon sa Pilipinas. Nakikibaka ang Iglesia Pilipina Independiente laban sa Hapon, bagamat mayroon ding pagsuporta. May mga leader ng Iglesia Pilipina Independiente sumusuporta sa Hapon. Bakit? Kung papipiliin ang isang leader kung kanino siya kakampi, sa Amerikano o sa mga Hapon, tiyak kung Pilipino ka na laban sa Amerika, kakampi ka sa mga Hapon. Ngunit mabangis ang mga Hapon, matindi ang mga Hapon, pero nahati ang Iglesia Pilipina Independiente sa kanilang pagkakaisa. At nangyari ang pagkahati hanggang mayroong isang paksyon na lumitaw na hindi nakayanan nila ang pagkakaisa. Ngunit nagpapatuloy ang Iglesia Pilipina Independiente. Kahit mayroong pagkahati, ang Iglesia Pilipina Independiente sa pamumuno ni Isabelo de los Reyes Jr., Obispo Maximo, ay nagsisikap na magkakaisa ang mga kasapi nito sa ilalim ng pananampalatayang banal na Trinidad. At hindi naabutan ni O.M. de los Reyes ang martial law, ngunit napatatag niya ang simbahan sa pamamagitan ng ekumenismo, ecumenical, ecumenism.
Ngunit pagdating ng batas militar, nahati na naman ang ating simbahan. Dahil mayroong leader ang ating simbahan na sumusuporta sa bagong lipunan, mayroon ding mga leader ng ating simbahan na nagtatanggol ng karapatang pantao at lumalaban sa batas militar. Kaya ang pagkakaisa natin ay hindi rin nagtuloy-tuloy. Ngunit mula 1987 hanggang ngayon, ang naiiwang Iglesia Pilipina Independiente nagsisikap na makipaglakbay sa Panginoong Hesus sa lahat ng kanilang pangangaral, sa lahat ng kanilang pagtuturo na kailangan patatagin ang pananampalataya na nakaugat sa kasaysayan ng Iglesia Pilipina Independiente laban sa mga dayuhan, Amerikano man, China man, o ibang dayuhang monopolistang kapitalista na namamayani sa ating bayan. Ang paglalakbay na ito ay hindi nila kinalimutan ang pangunahing mga isyu noong panahon ng kanilang ipinapaglaban, ang revolusyon. Noong panahon na kanilang sinasalungat o nilabanan ang mga Amerikano, ang mga isyu noon ay kalayaan. Hanggang ngayon, nagpapahayag tayo ng kalayaan. Bagamat malaya ang ating simbahan, hindi ganap ang ating kalayaan bilang Pilipinas, lipunang Pilipino. Pangalawa, ang lupang ninuno na inangkin ng mga praile, hanggang ngayon, marami pa ring magsasaka ang walang lupa. Dahil ang lupa ng Pilipinas ay pinagharian ng mga korporasyon na nagtatanim ng saging, pinya, rubber na hindi naman mahalaga sa pagkain ng mga Pilipino. Ngunit, iyon po ang dahilan kung bakit walang produksyon sa palay at mais. Kahit ano pang gawin natin, mag-aangkat, mag-i-import ng mga produkto pang-agrikultura. Pangatlo, karapatang pantao. Ipinaglalaban ng mga Pilipino, ipinalaban ng Union Obrera Demokratika ang kalayaan at karapatan sa paggawa. Magkaroon ng nakakabubuhay na sahod. At hanggang ngayon ay pinaglalaban pa rin ng mga manggagawa ang karapatan para makapagtrabaho, para magkaroon ng buhay na kasiyasiya. Ganun pa rin. At ang pang-apat ay kalayaan sa pagsamba sa tunay na mapagpalayang Diyos. At yun ang dahilan kung bakit mayroong Iglesia Pilipina Independiente na nagpapahayag ng tunay na pagsamba sa Diyos. Ng ating pagpapahayag ay dapat kakaiba sa ibang simbahan. Ang ating pagpapahayag ng kalayaan sa pagsamba ay nakaugat sa ating paniniwala na ang isang pamayanan ay itinatag na nagkakasundo at nagkakaisa, walang nang aalipin, walang nang api. Kahit mga pari at mga obispo ay walang karapatan na hindi bigyan ng kalayaan ang ating mga kasapi. Dapat pinalalaya ang ating pagsamba na walang pagdidikta ng mga namumuno sa ating simbahan, sapagkat tayo ay naniniwala na ang Diyos ay Diyos ng pagkakapantay-pantay. Diyos ng kasaganaan.
at Diyos ng kapayapaan. Ang ipinaglalaban ng mga Pilipino na kalayaan, lupa, karapatang pantao at kalayaan sa pagsamba ay hindi dapat makaligtaan. Dahil ang mga ito ay ang nagpapapatatag ng ating pananampalataya na tangan-tangan ng mga Pilipino, lalo na sa mga kasapi na Iglesia Pilipina Independiente bilang simbahan na isang pamayanan at ng pananampalataya at mayroong pagpapahalaga sa paglahok o partisipasyon ng mga laiko. Sinisikap natin na patuloy na maglalakbay hanggang ang ganap na kalayaan ng ating bayan, panlipunang katarungan at makabuluhang kapayapaan ay ating lubos na mararanasan. Sa ngayon, nagdiriwang tayo na puno ng kagalakan, sagana sa pasasalamat. Pinasasalamatan natin ang Diyos Ama sa mga biyaya na pinagkaloob niya, hindi lamang sa mga namumuno ng IFI, kundi sa kanyang kasapian. Wala mang mga kasapin ang IFI na may sobra-sobrang yaman. Nagpapasalamat pa rin tayo dahil wala naman o mabibilang lang sa daliri kung mayroon man na nakapabilang sa mga makapangyarihang mapagsamantala, mapang-api sa uri sa ating lipunan. Magpasalamat tayo sa Panginoong Jesucristo sa patuloy niyang paggabay sa ating paglalakbay para sa mapangahas na pagsaksi at paglilingkod sa buhay, adhikain at pakikibaka ng sambayanang Pilipino. Ang ating lubos na pagsaksi at paglilingkod ay ating patuloy na ipapahayag sa ating pagdiriwang ngayon at sa darating pa ng mga panahon hanggang ang layunin ng ating pakikipaglakbay sa Panginoong Jesucristo at mamamayang Pilipino. Kalayaan, lupa, karapatan pantao at kalayaan sa pagsamba ay ating lubos na pamakamit at lubos na mararanasan. Naway, ang mga mensaheng ating ipinahayag sa pagdiriwang natin ngayon ay matanggap natin ang lubos na may pagsisikap na tayo'y nagkakaisa sa pag-ibig ni Kristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.